Malacanang. Ito na. Ayan. Dedma sa banat ng mga kritiko na papunta na ang bansa sa impyerno. Alam ko yung dalawa, mukhang papunta sa impyerno. Kayo na lang ang bahalang magano. Kayo na lang ang bahalang magpangalan. Ano po? Kung sino yung sinasabi kong dalawa na papunta sa impyerno. Pero yung sinasabi ni Roque, mga kababayan, na ang ating bansa daw po ay papunta sa impyerno, isa sa nakikita ko din na papunta doon ay si Roque din ho, mga kababayan. Ano po, wala na ho. Hindi na alam kung ano ang gagawin. Hilong-hilo na po. Ngayon, Malacanang, deadma sa banat ng mga kritiko na papunta na ang bansa sa impyerno. Pag si BP Sara ang uupo, ano mangyayari? Siyempre, malamang lahat ng kaso ni Atty. Harry Roque, mawala na. Yan din ho ang nakikita ko dyan. Tsaka lahat ng bumatikos, patay. Di ba? Oh, lahat ng bumatikos, sasabihin, may kinausap na ako. Napapatay. Hindi kayo titigilan. Yari. Yun ba yung papunta sa impyerno na yung hinihingi ng mga DDS na 20 pesos na bigas? Ayan, nagkakatotoo. Yung po ba ang galawang papunta sa impyerno? Yung magagandang mga pabahay para sa mamamayang Pilipino? With matching swimming pool pa? Oh. Yun po ba yung papunta sa impyerno na pagkaupo po, mga kababayan? Ano po ang inayos? Davao. Kung matatandaan nyo po, kinabukasan, nung unang araw ng mautog nila, inauguration naman po ni Pangulong Bongbong Marcos. Nung mga kalsadang pinaayos doon sa Davao. Yung mga tubigan na inayos doon sa Davao. Yung pamamahagi nung mga titulo, nung mga farmers doon sa Davao. Yan po ba ang papuntang impyerno? O yung galawan po nila, mga kababayan? Yung galawan nila na puro po paninira, wala namang ebidensya. Yung galawang sasabihin mo, ay ako yata ang pinakamagaling na magpabagsak ng gobyerno. Sabi ni Jericel Puno, pool na ngayon sa Davao. Ay, pool lang ba yon? Akala ko dagat. Wow, dagat! Ay, hindi, Davao pala. Ayan, kakaasar nyo kay Kiko Pangilinan. O si Kiko Pangilinan nasaan? Nasa top 12. Pasok! Diba? Kakaasar nila, mga kababayan, ng wow! Dagat! Ayun, naibalik sa kanila. Wow! Davao! Putrage, so ang lakas ng agos ng tubig nung baha. Ngayon, natapos ang katanungan sa nasaan yung 51 billion daw na pondo nila. No? Kung ako ho ang may hawak ng 51 billion na yon, mga bossing, naku po, hindi lang ho siguro baha ang naremedyohan ko. Sa sobrang laki ho nun, mga kababayan. Pag si BP Sara ang uupo, ano ang mangyayari? Di syempre, malamang lahat ng kaso ni Atty. Harry Roque mawala. Kaya talagang yan yung hinihintay ni Roque. No? Na mapababa si Pangulong Bongbong Marcos, kaya patuloy ang paghihikayat sa mamamayang Pilipino na talikuran ang pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Nang sa ganon, matapos na ang kanyang kalbaryo. Mukhang malabo. Mukhang malabo, Roque. No? Hindi ko sinasabing ganoon ang mangyayari, pero pwede kaya nila iniaangat. Totoo naman ho. Diba? Carol, San Jose, at Chi, One Squad. Shout out sa inyo. Hindi ko sinasabing ganoon ang mangyayari, pero pwede kaya nila iniaangat. So, napaka self-serving ito, at ito yung sinasabi nilang obstructionist
So ito yung mga tao na hindi dapat pinaniniwalaan dahil wala silang sense. Oo, ano ba sinisigaw-sigaw ni Roque paulit-ulit? Bangag, bangag, bangag. Oh, butod, butod, butod. Para ng engot. Di ba? Para na hong engot, mga kababayan. Pilit niyang inililigaw ang pinaniniwalaan ng sambayan ng Pilipino doon sa katunayan o doon sa katotohanan na kung bakit siya nandyan sa kalagayan niya dahil po doon sa unang-una hindi niya maipaliwanag na yaman niya na ang sinasabi baka daw galing sa Pogo. Sabi naman niya hindi daw galing sa Pogo. May dokumento siya. Nung ilalabas na yung dokumento, wala po. Tumakas na po. Yun naman po, na kaso niya mga bossing, may link naman po talaga, di ba? Hindi lang po gawa-gawa. Hindi lang po gawa-gawa, mga kababayan. Hindi yung, basta, kaya si Roque, kasali yan sa Pogo. Hindi lang ho ganun. Mga DDS lang po ang gumagawa ng ganun. Di ba? Erotica gun, mayor ng Davao, karton. Mga lang mga DDS lang ang mahilig sa mga ganun. Na tipo bang, puros bunganga, walang ebidensya. Dito meron. Unang-una, dokumento, papeles ni A.R. de la Serna nandun sa loob ng Pogo, doon nga nakita yung travel companion. Pangalawa, yung mga bank accounts nila Roque. Doon nga din nakita yata, mga kababayan. Yung may joint account sila ni De La Serna. Magjowa lang daw ang gumagawa ng Roque, ha? Baka. Pangatlo, yung nahuling Chinese na galing sa Pogo doon sa loob ng bahay ni Roque. Lahat ho yun, mga boss. Di ba? Lahat ho yun, mga boss. Hindi basta-basta, si Roque, kasali sa Pogo. No? Sa ebidensya, wala, okay na yun. Basta sabi mo, kasali sa Pogo. Meron. Yun ang katotohanan. Di ba? Hindi totoo yung sinasabi niya na kaya daw siya hinahabol ng gobyerno ng Pilipinas dahil daw po siya ang nagpakalat ng pulburon video. Meron talaga na link si Roque. At yun ang dapat niyang idepensa. Karamihan kasi sa mga DDS, kulang pag-unawa, tamad mag-isip, basta chismis, paniniwalaan na nila. Magpakita ka nga ng pader dyan Pakita mo yung pader, sabihin mo si Lisa Marcos nakakulong doon sa likod ng pader. Maniniwala na yung mga yan.